Noong 1995, isang lalaking naglalakbay na naligaw sa malamig na bundok ng Central Oregon. Ayon sa mga tao sa isang liblib na komunidad, nahawahan siya ng kakaibang virus na tinatawag na hill fever o wolf face. Kilala si Blake, isang batang pinalaki ng disiplinadong tatay na si Grady. Araw-araw, ginising siya ni Grady para mag-hunting at mag-explore sa gubat, kung saan tinuruan siya ng tatay tungkol sa mga kabute at mga panganib ng kagubatan. Isang araw, habang nag-hunting, nawala si Blake at nakakita ng isang kakaibang nilalang sa gubat. Nang bumalik sila sa cabin, narinig nila ang mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Matapos nito, nakita nila ang osa na pinatay ng mabagsik na hayop. Pinayuhan ni Grady si Blake na mag-ingat dahil sa mga nakatagong panganib. Nang magbalik sila sa bahay, sinabi ni Grady kay Blake na nakita niya ang wolf face at namuntik na niyang mabaril. 3 dekada ang lumipas, at si Blake ay may anak na si Ginger. Isang araw, natulungan ni Blake si Ginger matapos madapa, ngunit napagtanto niyang hindi siya dapat nag-react ng ganon. Pag-uwi ni Charlotte, ibinigay niya kay Blake ang huling testamento ni Grady, pati na ang sertipiko ng kamatayan nito. Sa kabila ng alam niyang darating ang araw na ito, nahirapan pa rin si Blake sa pagkawala ng tatay. Nagpahayag si Blake ng panghihinayang na hindi niya nakilala ng mabuti ang tatay niyang si Grady. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para makalayo bago pumanaw ito, kaya inamin niyang sana nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon si Blake na dalhan ng lunch si Charlotte sa trabaho. Inamin niyang parang unti-unti silang nagkakalayo, kaya nagmungkahi siyang magbakasyon sa Oregon upang makapagmuni-muni bilang pamilya. Bagamat nag-aalangan si Charlotte, sinabi ni Blake na makakatulong ito sa kanilang samahan. Nagdesisyon silang maglakbay patungong Oregon, at habang nagmamaneho, nagkaroon sila ng mga masayang sandali. Sa isang checkpoint, nakatagpo sila ng isang lalaki, si Derek, na anak ng matagal ng kaibigan ng tatay ni Blake. Matapos ang ilang pag-uusap, inalok ni Derek na gabayan sila papunta sa farm ng tatay ni Blake, at sumama na siya sa kanilang sasakyan upang hindi na sila magbalik sa main road. Habang nagmamaneho, ipinakilala ni Blake ang pamilya niya kay Derek at tinahak nila ang daan papuntang farm. Habang dumadaan sa makakapal na kagubatan, nag-usap sila tungkol sa hirap ng pamumuhay sa liblib na lugar. Ibinahagi ni Derek na kahit mabuhay sila ng ligtas, hindi niya nakikita na tunay silang matibay na pamilya. Nang tanungin ni Derek si Blake tungkol sa trabaho niya, sinabi niyang isa siyang manunulat, pero nakatuon sa pag-aalaga sa anak. Nang makita ni Derek ang pamilya, sinabi niyang iniisip niya kung paano naging maganda ang buhay ni Blake. Bigla na lang, habang tumitingin si Blake sa kalsada, may hindi inaasahang bagay siyang nakita kaya napilitan siyang lumiko. Nagkaroon sila ng aksidente at napagulong sila pababa ng bundok. Pagkagising, tinignan ni Blake ang kalagayan ng pamilya. Tinulungan sila ni Blake na makalabas sa bintana, pero habang umaakyat, may naramdaman siyang hindi maganda sa dilim ng kagubatan. Bigla, sumugod ang isang nilalang at sinaktan si Derek, hinila siya papunta sa kagubatan. Nagmadali silang umakyat sa sasakyan at tinulungan ni Blake ang misis at anak niyang makarating sa kaligtasan. Habang tumatakbo sa madilim na kagubatan, sinabi ni Blake na malapit na sila sa farm. Nang makita nila ang bahay, pumasok sila at ligtas. Narinig nila ang mga ungol ng nilalang sa labas, ngunit tumigil ito matapos nilang isara ang pinto. Matapos ang aksidente, nagpatuloy si Blake sa pag-check ng bahay para matiyak na walang panganib. Nang makapag-settle sila, ipinaliwanag ni Blake kay Ginger na kailangan nilang maghintay hanggang sumikat ang araw. Nang magising si Ginger, tinanong siya kung namatay ba si Derek, at inamin ni Blake na hindi niya alam, ngunit may malaking posibilidad. Nakaramdam si Blake ng pagsisisi at nagsabi ng pamamaalam kay Ginger, nang may pangako na paprotektahan siya. Habang nagsasagawa ng mga hakbang sa kaligtasan, tinanong ni Charlotte kung anong nilalang ang humabol sa kanila. Inamin ni Blake na hindi niya alam, pero parang tao ito. Walang signal, kaya ginamit ni Blake ang lumang radyo ng kanyang ama para maghanap ng tulong, ngunit walang sumagot. Nang amuyin ni Blake ang masangsang na amoy, natuklasan niya ang isang refrigerator na puno ng tuyong karne. Habang tinutulungan siya ni Charlotte, nagkaroon siya ng sugat sa braso na kailangang linisin.
Habang si Charlotte ay nagtatangkang magpahinga, narinig ni Blake ang kakaibang tunog sa sahig. Nahanap niya ang isang malaking gagamba sa basement at nagmadaling bumalik sa living room. Nakumpirma niyang hinahanap sila ng nilalang, at nang lumapit ito sa bahay, sinira nito ang pinto at tinangkang salpokin si Blake. Sa tulong ni Charlotte, nailigtas siya ngunit malubha ang sugat sa binti. Nagising si Blake sa sofa, naramdaman ang sakit sa binti, at napansin niyang malapit ng mag-2:00 ng madaling araw. Habang nag-iisip, narinig niyang may umuungal na tunog, ngunit nang bumalik siya sa basement, napansin niyang hindi ito isang ungol, kundi ang boses ni Charlotte na nagiging kakaiba at nakakatakot. Naiintindihan mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Tinatakot mo ba ako? Habang desperado, nagsimula si Charlotte na humingi ng tulong gamit ang radio, nagsabi ng takot at pag-aalala tungkol sa kalagayan ni Blake. Habang siya ay nagsasalita, biglang naramdaman niyang may presensya sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niyang si Blake ay nakatago sa dilim at may kakaibang hitsura. Habang pinipilit niyang kausapin si Blake, unti-unting nawawala ang pagkatao nito, at nagsimulang malagas ang kanyang buhok at mawalan ng kakayahan magsalita. Nagbigay si Blake ng huling mensahe sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang notebook, nagsabing malapit na siyang mamatay. Pinatahan siya ni Charlotte, ipinangako niyang magiging maayos din ang lahat, ngunit nagsimulang magbago ang mundo ni Blake, mga kakaibang kulay at hindi maintindihang mga salita. Sinubukan ni Charlotte na manatiling kalmado para sa kanilang anak, ngunit habang lumalala ang kalagayan ni Blake, nagsimula itong magpanik at magkamot ng walang tigil. Nakita ni Charlotte na ang kanyang asawa ay tuluyan ng nagbabago, kaya nagdesisyon siyang magsimula ng pagtakas. Kinuha niya ang mga susi ng sasakyan at iba pang gamit na maaaring makatulong sa kanilang kaligtasan. Pinangunahan ni Charlotte ang pamilya sa pagtakbo patungo sa truck, at kahit nahirapan siya, nakuha niyang paandarin ito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtatangka na makaligtas, sa kanilang harapan, isang deformed na nilalang ang tumayo sa harap ng truck, puwersahang binasag ang salamin at hinila ang gear shift. Ang takot at panghihina ni Charlotte ay sumabay sa paglaban ng kanilang buhay, matapos tumakbo patungo sa greenhouse, nagkaroon ng pag-asa si Blake na magbigay ng sakripisyo para sa kanyang pamilya. Nang magdesisyon siyang tumalon mula sa greenhouse at magtago sa kagubatan upang maakit ang atensyon ng halimaw, nagmamadali si Charlotte at Ginger na bumalik sa bahay, habang naririnig nila ang mabagsik na ungol ng nilalang. Sa bahay, nakaramdam ng paninisi si Ginger kay Charlotte, inakusahan siya ng iniwang asawa, kaya't nagsimulang magtangkang ipaliwanag ni Charlotte ang kanilang mga aksyon at ang mga desisyon na ginawa nila para sa kaligtasan ng lahat. Nagbigay pa siya ng pagkakataon na buksan ang pinto para kay Blake, ngunit nang magbukas ito, nakita nilang ang dating asawa at ama ay nagbago na, hindi na matutukoy, at puno ng galit at sakit. Habang si Blake ay naglalakad patungo sa kanila, may nakapagtataka at nakakatakot na pangyayari. Ang pagiging tao niya ay nawawala na at nahulog siya sa sakit at kalituhan. Ang kanyang katawan ay puno ng deformidad, ang pangil ay nagsimulang lumabas, at ang pagsusuka ng makapal na pulang likido at mga kalansay ay nagpapatunay na ang nilalang na kanyang pinagmumulan ay wala ng kontrol sa sarili. Nagulat si Charlotte, ngunit kahit na ganito na ang kalagayan ng kanyang asawa, nagsikap pa rin siyang protektahan ang anak na si Ginger. Gayunpaman, si Blake, sa huling sandali ng kalinawan, ay nagdesisyon na lumikas upang hindi sila mapahamak, ngunit ang nilalang na itinuturing niyang dating sarili ay muling umatake sa kanya ng may galit. Isang matinding laban ang nagsimula sa pagitan ng dalawang nilalang, ang mga ungol at tunog ng labanan ay nagsimulang sumabog sa hangin. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa matinding sakripisyo, takot, at pagmamahal ng pamilya, habang sila ay patuloy na lumalaban upang mag-survive sa isang mundo ng kabaliwan at dilim. Si Charlotte, sa gitna ng labanan, ay nagpakita ng matinding tapang at inisip ang kaligtasan ni Ginger. Habang hawak ang kutsilyo, naghanap siya ng pagkakataon upang tumakas mula sa pagkakaharap sa bagong anyo ni Blake, ngunit ang huling laban ay tila wala ng katapusan. Sa kabila ng kanyang takot at pangungulila, nagsikap siyang protektahan ang kanyang anak laban sa halimaw na dati niyang asawa. Ang makapangyarihang sandali ng sakripisyo ay nangyari nang si Blake, sa kabila ng kanyang napakabagsik na hitsura, ay nagpakita ng muling kalinawan ng isip at nagdesisyon na tapusin ang laban sa isang matinding aksyon.
Ngunit nang mapansin niyang ang nilalang na kanyang pinatay ay hindi lamang isang ordinaryong kaaway, kundi ang kanyang sariling ama, bumangon ang takot at kalungkutan sa kanya. Habang si Blake ay umalis, dala ang kanyang sakit at pagbabago, si Charlotte ay nanatili sa bahay, nalulumbay at nawawala ang lahat ng mga piraso ng dating buhay. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, kasabay ng pag-usbong ng mga bagong pangil at malupit na itsura. Sa loob ng bahay, ang katanungan ni Ginger tungkol sa kung bakit nahawahan ang kanyang ama ay nagsilbing isang malupit na paalala ng nawawalang pagkatao ng kanyang magulang. Nagkaroon ng isang malupit na sandali ng pagnanasa ni Ginger na sana ay bumalik pa ang dating ama. Ngunit, sa harap ng katotohanan ng kanilang kalagayan, si Charlotte ay nagsikap na maging matatag para sa anak at ipaliwanag na hindi lahat ng mga nangyari ay kagustuhan nila. Ngunit ang madilim na pagtatapos ay dumating ng hindi inaasahan, ang mga ilaw sa bahay ay nawala, at ang muling pagpapakita ni Blake sa anyo ng isang malupit na halimaw ay nagbigay ng isang malupit na takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng wala ng pagkilala, at ang kanyang anyo ay tila isang nilalang na wala na sa sarili. Sa pagbabalik ng paghihirap, nagdesisyon si Charlotte na magsagawa ng huling pagtatanggol. Sa kabila ng takot at kalituhan, ang matinding tapang ni Charlotte ay muling lumabas. Tumanggap siya ng responsibilidad at ipinagpatuloy ang paglaban upang protektahan si Ginger mula sa bagong anyo ni Blake. Ang takot ni Charlotte ay napalitan ng determinasyon, at nang magtulungan silang mag-ina, muling lumabas ang lakas ng kanilang pagmamahal at pagnanais na manatili silang buo. Ngunit sa isang huling pagsubok sa buhay, habang lumalaban sila, nahanap ni Blake ang paraan upang magpatuloy sa pagbabago, pati ang mga pinakamalupit na natural na kilos na nag-aalab sa kanyang katawan. Sa kabila ng sugat na natamo mula sa kutsilyo ni Charlotte, hindi ito tumigil, at siya'y patuloy na lumapit upang sakupin sila. Ang kwento ng kanyang kaligtasan at ng pangangibabaw ng malupit na kalikasan ay nagbigay daan sa isang huling laban na puno ng tensyon at takot, kung saan magtatagumpay lamang ang tapang at pagmamahal ng pamilya. Ang mga huling hakbang ng kwento ay nagpatunay na sa kabila ng pinakamadilim na mga oras, ang pamilya at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay magiging lakas na magtutulungan upang malampasan ang anumang pagsubok, kahit na ang pagkawalan ng pagkatao at ang takot ng di maipaliwanag na nilalang. Ang eksena ay puno ng kaguluhan at takot, ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpakita ng lakas at tapang si Charlotte at Ginger upang magtulungan at maghanap ng kaligtasan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga mapanganib na sitwasyon at hindi matitinag na kalaban, ipinagpatuloy nila ang kanilang laban upang maprotektahan ang isa't isa. Sa bawat hakbang ng kanilang pagtakas, pinapalakas sila ng kanilang pagmamahal at ang hindi matitinag na pagnanais na mabuhay. Sa shed, nagpakita si Charlotte ng napakalaking tapang nang gamitin niya ang isang iron chain bilang armas upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang anak. Bagamat nahulog si Blake sa bear trap, hindi ito naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang takot. Ang werewolf, sa kabila ng pagiging sugatan, ay patuloy na lumaban at hinabol sila. Pinakita nito ang tunay na tapang at katapangan ni Charlotte, na hindi nag-atubiling magpatuloy sa pagtakbo upang makaligtas. Ang nakakagulat na eksena sa truck, kung saan nakatayo si Blake sa ibabaw ng sasakyan, ay nagpapakita ng komplikadong emosyon at ang galit na namutawi sa kanyang anyo. Ang pagkakakita ni Ginger sa kanyang ama na ngayon ay isang ganap na halimaw, ay nagpahirap sa kanya at nagdulot ng matinding takot at kalungkutan. Ngunit ang pinakamalupit na bahagi ng kwento ay nang magdapo na ang huling putok mula kay Charlotte, at nahulog si Blake sa ilalim ng kanyang mga kamay, isang trahedya na puno ng hindi masukat na sakit. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, nagpatuloy si Charlotte at Ginger na magtulungan, naghanap ng proteksyon at kasamahan sa kabila ng dilim ng gabi. Ang kanilang paglalakbay patungo sa hunting spot, isang lugar na may kasaysayan at malupit na alaala, ay nagpatibay sa kanilang koneksyon at pagmamahalan. Ang bigat ng pagkawala kay Blake, at ang pagharap ni Charlotte sa katotohanan ng kanyang kalagayan, ay nagbigay ng isang malupit na paglalarawan ng kung paano ang tao ay maaaring magbago at mawala sa ilalim ng isang curse na hindi nila kayang kontrolin. Sa isang sandpit na pagsubok. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba,
At magkita-kita tayo sa susunod na video.